Nagsimula ang movie noong panahon ng Joseon kung saan hawak ng China ang Korea. Sinugod ng mga Royal Guards ang isang barko na naglalaman ng mga armas. Pinakita ang isang kawal na kinagat ng isang nilalang na tawag nila ay demon. Sinagip siya ng kanyang kasamahan ngunit siya ay infected na din ng virus. Nang makauwi na ang kawal sa tahanan, nakaranas siya ng mga kakaibang sintomas kagaya ng sobrang gutom, dugo ang mga mata at sabik sa dugo. Nung gabing yun ay naging ganap na siyang demon at inatake ang kanyang pamilya. Sa loob ng palasyo nag-uusap ang grupo ng mga kawal sa isang pag-aaklas laban sa China. Ngunit nahuli sila ng corrupt na Minister of War na si Kim Jo-jun at nagsumbong sa hari na nag-aaklas sila laban sa kaharian. Pinahirapan sila at pinapaamin kung sino ang mastermind. Samantala ang Crown Prince na si Prinsipe Yang ay nagsulat ng isang will para sa kanyang kapatid na nasa China at inutusan ang kanyang tenyente na ipahatid ito sa kanya. Umamin ang Crown Prince sa hari na siya ang utak ng pag-aalsa dahil ayaw niya maging puppet ng China ang kanilang bansa. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili upang mapawalang sala ang kanyang loyal na mga tauhan. Kinabukasan dumating na ang playboy na younger prince na si Prinsipe Lee Chung sa Korea galing China kasama ang kanyang alalay na si Hak Song ngunit walang sumalubong sa kanila na escort. Habang naglalakad sila sa isang village may nakita silang sinunog na tila katawan ng mga tao at inakala nila na may isang outbreak. Sa palasyo napag-alaman ng hari na nakauwi na ang prinsipe. Nadismaya ang hari dahil inakala niya na umuwi agad ang prinsipe dahil namatay ang kanyang kuya at siya ang gusto agad na pumalit maging crown prince. Binahagi ng hari ang kanyang kalungkutan sa kanyang concubine na si Soyong. Hinulaan ni Soyong na may mangyayaring masama sa kaharian. Sa gabing yon, kinulong ang crown princess na buntis na asawa ni Prince Yang dahil baka siya din ay kasabwat sa pag-alsa. Bumisita si Soyong kay Kim at sinabing inutos ng hari na wag bigyan ng pagkain ang prinsesa hanggang siya ay umamin. Nangamba si Soyong para sa sanggol ngunit ang sabi ni Kim ay dapat lang yun dahil yun ay anak ng isang traidor. Bumalik ang scene kay Lee Chung at nakita niya na may paparating na Royal Guards ngunit ito pala ang mga pinadalang assassins ni Kim. Pinakita niya ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban gamit ang espada. Biglang may lumabas na isang demon at inatake sila hanggang lumabas pa ang mga ibang demons at sila ngayon ay napalibutan ng mga ito. Sa kabutihan palad may dumating na tulong na isang grupo at sila ay nailigtas. Inakala ni Lee Chung na mga assassins din sila ngunit ang isa pala sa kanila ay ang tenyente ng kanyang kuya na nagpadala ng sulat. Binalaan ng tenyente si Lee Chung tungkol sa mga demons. Ipinaliwanag niya na ito ay sensitibo sa tunog, takot sa sikat ng araw, ang weakness ay ang ulo o puso para magapi, kailangan sunugin para di mabuhay, at nakakahawa ang kanilang kagat. Dinala sila sa safe na lugar. Ipinakita ng tenyente ang mga nakakulong na nakagat ng mga demons at naghahanap ang mga ito ng laman at dugo. Bigla may humawak sa kanya na nanghingi ng tulong at tinawag siyang Crown Prince. Tinawag din siyang Crown Prince ng iba. Sinabi ng tenyente na siya lang ang tangi nilang pag-asa. Ngunit hindi layunin ni Lee Chung maging isang Crown Prince. Tinutupad lang niya ang will ng kanyang kuya na dalhin ang Crown Princess pabalik sa China kaya siya umuwi. Samantala nakabalik sa palasyo ang isang assassin na nakatakas na may kagat ng demon. Ibinalita niya kay Kim at sa kanyang tauhan tungkol sa mga demons at nagsinungaling na sinabing patay na ang prinsipe. Sinabi din niya na siya ay nakagat at nanghingi ng karagdagang bayad ngunit siya ay tinulak sa isang madilim na bodega. Pinatawag ni Kim si Soyong. Dumating si Soyong ngunit tila walang tao at biglang may sumunggab sa kanya. Kinabukasan kinausap ni Lee Chung si Deok-hee at humandar na naman ang kanyang pagka-playboy. Inimbitahan niya ito na sumama sa China at magiging maginhawa ang kanyang pamumuhay kumpara sa Korea na puro kamalasan. Umiling si Deok-hee at sinabing hindi niya deserve maging Joseon Prince. Biglang nagkaroon ng pangyayari sa kulungan. Tuluyan ng naging demon ang mga nakagat at sinagip ng prinsipe si Deok-hee. Sa palasyo habang kumakain ang hari, masama ang pakiramdam ni Soyun dahil sa kagat ng demon. Maya-maya ay tuluyan na siyang nag-transform at mabilis niyang sinugod at kinagat ang hari. Dumating ang mga Royal Guards at napatay ang demon. Naghanda si Lee Chung na pumunta sa palasyo. Sinabi ni Deok-hee at tenyente na sasama sila dahil delikado sa daan. Papayag lamang siya kung sasama si Deok-hee sa kanya pabalik sa China.
Wala nang choice si Deokhi kundi tanggapin dahil siya lang ang pag-asa para makadala ng army. Dumating sila sa port para sumakay ng bangka. Subalit ang prinsipe lamang ang pinayagan makatawid ng ilog dahil sa mahigpit na royal orders. Bago makaalis binalaan ng tenyente si Lee Chung na mag-ingat sa mga sikim na ministro lalo na kay Minister Kim na dahilan kung bakit napilitang magsakripisyo ang kanyang kuya. Sa palasyo, nag-usap ang mga ministro kasama si Kim. Pinag-uusapan nila ang nangyari sa hari at ang pagdating ng China envoy na dapat nilang paghandaan. May dumating na informant at sinabing namataan nila ang rebeldeng tenyente ng yumaong Crown Prince. Bumulong siya kay Kim na buhay pa si Prince Lee Chung. Kinabukasan nakarating na si Lee Chung sa palasyo. Makikitang may sintomas na ang hari. Pinaliwanag ng prinsipe na tunay ang mga demon sa rumor at siya mismo ang nakasaksi. Hindi naniniwala ang mga ministro. Hiniling niya sa hari na bigyan siya ng army laban sa mga demon sa Karatig Bayan. Pumayag ang hari ngunit di sumang-ayon si Minister Kim. Lumapit sa kanya si Lee Chung at sinabihan siyang puppet master. Tinanong ng hari kung umuwi lang ba siya para i-claim ang trono. Ang sagot ng prinsipe wala siyang balak kunin ang trono. Nandoon lamang siya para tuparin ang kahilingan ng kanyang kuya. At lumabas na siya ng throne room. Pumunta si Kim sa kanilang safe house. Makikitang naghahanda ang kanyang tauhan sa malaking kaganapan. Pinuntahan ni Lee Chung ang Crown Princess at kinumbinsi niya na sumama sa kanya papuntang China sa kahilingan ni Prinsipe Yang. Ipinakita ng prinsipe ang sulat at nangako na bibigyan ng hustisya ang kanyang kuya pagbalik niya. Dumating kalaunan si Hakso at sinabing dinakip ang tenyente at kanyang kasamahan dahil sila daw ang mga nagtatagong rebelde. Biglang dumating si Kim at mga ministro na sinabing binawi ng hari ang ipapadalang army laban sa mga demon. Utos din ng hari na sumama ang Crown Princess sa idadaos na feast. Ipinag-alam din kay Lee Chung na ang hari ay nakagat ng isa niyang concubine na may sakit. Pumunta si Lee Chung sa physician ng hari at tinanong kung totoo ba ang nangyari na agad naman kinumpirma ng physician. Agad na tumungo ang prinsipe sa pagdiriwang. Planado lahat ni Ministro Kim ang mangyayari sa feast na ito para sa envoy. Pinakawalan ng kanyang tauhan ang mga demon sa buong palasyo. Tuluyan na din naging demon ang hari at inatake ang isa sa mga performers. Huli na ang lahat nang dumating si Lee Chung at nasaksihan niya ang pagpatay ni Kim sa kanyang amang hari. Nakita ito ng envoy at nagbantang ire-report ito sa Emperor ng China. Hindi natakot si Kim sa banta at sa halip ay nag-anunsyo na ang Korea ay hindi na magpapaalipin sa China. Agad na tumakas si Kim at mga ministro habang iniskortahan sila ng kanilang gwardya. Dumiretso sila sa kanilang safe house para magtago sa mga demon. Si Lee Chung naman ay agad na tumungo sa Crown Princess para itakas sa kaguluhan. Pinakawalan din niya ang tenyente na nakagapos at inutusan ang Royal Guards na ibarikada ang buong palasyo. Pinakawalan din nila ang kanilang nakakulong na kasamahan. Isang kawal ang umamin na siya ang nagturo kay Ministro Kim tungkol sa barko na naglalaman ng demon. Ito ang ginamit ni Kim upang maghasik ng lagim sa kaharian at magkaroon ng pagbabago. Ito talaga ang tunay niyang pakay ang New Korea at siya ang magiging bagong hari. Pinipigilan ng mga Royal Guards makalabas ang mga demon sa palasyo. Nakapasok naman ang mga ito sa kulungan kung nasaan ang ating bida. Sa kabutihang palad nakatakas siya at kanyang mga kasamahan. Sumikat ang araw at nagtago na ang mga demon. Sa safe house biglang may sumugod na demon kay Ministro Kim pero agad niya itong napatay. Nagkaroon siya ng kagat kung kaya't balak siya iligpit ng mga ministro. Inunahan niya ang mga ito at inubos lahat ng nasa safe house at agad niyang pinutol ang kanyang kamay para di kumalat ang virus. Sa gate ng palasyo makikitang nakagat ang kapitan ng Royal Guards. Binigyan siya ng last mission ng prinsipe na magtawag ng backup. Balak umalis ni Lee Chung kasama ang Crown Princess ngunit kinumbinsi siya nito na ang duty niya bilang prinsipe ay ipagtanggol ang kaharian at buong Korea. Nagdesisyon siya na manatili sa palasyo. Bumuo sila ng plano kung paano ubusin ang mga demon. Ilulur nila ang mga ito sa throne room gamit ang malaking drum at susunugin nila ang buong gusali habang nakakulong ang mga ito sa loob. Makikitang unti-unti nang nagtatransform si Kim. Nang sila ay nasa bodega para kumuha ng pampasabog, nandoon pala si Ministro Kim at inatake sila. Nilabanan siya ni Lee Chung ngunit napakalakas nito. Tinulungan siya ni Haksu upang makatakas ngunit siya ang naiwan sa loob. Ang alalay niya ang naging sakripisyo upang siya ay makaligtas. Mabilis dumilim ang paligid kung kaya't kailangan na nila magmadali. Nagising na ulit ang mga demon at sinugod sila kaya agad silang nagtago sa throne room. Nag-uusap sila kung sino maiiwan para sindihan ang apoy.
Nagboluntaryo ang prinsipe ngunit di sumang-ayon ang tenyente at nagsabing siya ang maiiwan. Pinakita niya ang kanyang kagat kung kaya't siya dapat ang maiwan at gawin ang misyon. Nagbigay sila ng huling paalam. Nang makaalis na sila pinatunog ng tenyente ang drum at mabilis na puno ng mga demon ang throne room. Sinindihan ng tenyente ang pulbura ngunit dumating si Kim at pinahinto ito. Mission failed. Lumapit siya sa tenyente at sinaksak niya ng espada. Pagkatapos ay umupo siya sa trono ng hari. Napansin ni Li Chung na may mali at nagpasya siya na bumalik. Kinuha niya ang royal sword ng kanyang kuya at dumiretso patungo sa palasyo. Napakaraming demon ang nakaharang sa daanan ngunit nagtagumpay pa din siya marating ang throne room. Nagkaharap ulit ang ministro at ang prinsipe. Inumpisahan ni Li Chung patunugin ang drum at nagsilapitan agad ang mga demon papunta sa tunog. Isa-isa din niyang binasag ang mga paso na naglalaman ng oil. Nang sisindihan na niya, humadlang ulit ang ministro. Agad silang naglaban gamit ang espada. Napakalakas nito kahit isang kamay lang ang gamit, gawa na din ng kanyang half-transformation bilang isang demon. Nang tila wala ng pag-asa si Li Chung, biglang may sumulpot na pana na may apoy na galing kay Deokhi. Umakyat siya sa kisame papunta sa apoy. Tinignan niya si Kim habang nakangiti, sabay kinuha niya ang apoy at sinilaban ang buong paligid. Nasunog ang karamihan ng mga demon na nasa loob ng gusali. Tumakas siya sa rooftop ngunit nandoon din si Kim. Nag-umpisa ang round 3 ng laban nila. Tila lamang pa din ang ministro ngunit nagkaroon ng pagkakataon si Li Chung na saksakin ang kalaban sa puso gamit ang knife. Ginamit ng prinsipe ang kanyang final move at sabay silang bumagsak galing roof. Buti na lamang ay nakakapit si Li Chung at nakaligtas. Dumating ang mga backup na royal guards at inubos ang mga natitirang demon sa paligid ng villa. Nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Nagtapos ang movie na pinakita ang prinsipe at kanyang hukbo na nakahandang sugpuin lahat ng natitirang mga demon sa buong kaharian.